papanalanginin. Napakapalad po yung ating pong henerasyon dahil mayroon pong ganitong uri ng paglilingkod. Yung every night dito sa Pilipinas, every 7:30 ng gabi, mayroon pong panalanginan. May mga platform na sumisigaw sa ating Panginoon. Alam nyo, no? Mahal na mahal ng Panginoon ang lahat po na nasa platform ngayong gabi. Hallelujah. Kasi ang ating pong topic, napakaganda yung topic natin ngayong gabi about prayer. Amen. Dahil tayo po ay mga prayer warrior. Ayan. Ready na po ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. Tayo po'y dadako na po sa ating pong keywords or teksto. Ang ating pong text, mga kapatid, ay sa aklat po ng Isaiah chapter 38. Amen. Hallelujah. Kaya makibukas po tayo sa ating pong Bible. Samahan niyo ako, amen, sa pagbabasa dahil napakaganda po yung kwento na ito. Alam niyo yung verses na ito, no, dito po ako nakakuha, no, dito ako pinalago ng about prayer. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, sa aklat ng Isaiah beginning at verse 1, babasahin ko po sa King James Version. Sabi po niya dito, nang mga araw na iyon ay may sakit na ikamamatay si Sikyas. At si Esaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Verse 2, nang magkagayoy ipinihit ni Sikyas ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon. Verse 3, at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Sikyas ay umiyak ng di kawasa. Verse 4, nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Sikyas, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ni David na iyong magulang. Aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking idaragdag sa iyo ang kaarawan, ang 15 taon. Verse 6, at aking ililigtas, ikaw at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria, at aking ipagsasanggalang ang bayang ito. Verse 7, dito tayo, no? Sa verse 7 tayo. At ito ang magiging pinakatanda sa iyo na mula sa Panginoon, na gagawin ng Panginoon ang bagay na ito na kanyang sinalita. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanya pong mga salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, o Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataon na ito. Salamat Lord ngayong sandali na kami Panginoon ay narito sa isang platform Panginoon ng Prayer Warriors, Lord God. Salamat Lord dahil malaya po kaming naka-join in. Malaya kami Panginoon na tumatawag sa iyo, Panginoon. Malaya kami na na-express, Lord, ang aming damdamin sa iyo, Diyos. Hayaan mo po, Panginoon, na ang pribilehiyong ito sa buhay namin, hayaan mo po na patuloy ka naming may taas ngayong gabi. Patuloy ka naming mabigyan ng parangal ngayong gabi, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, malaya kang kumilos sa kalagitnaan namin sa makapangyarihan mong kaparaanan. Malaya kang magpalang ngayong gabi. Malaya kang magpagaling ngayong gabi, O Diyos. Hallelujah. At dalangin ko po, malaya ka lamang, O Diyos, na gamitin ang aking kaisipan, ang aking labi, ang aking boses, ang aking tinig, O Diyos. At itago mo po ako sa iyong likuran ngayong sandali, Panginoon, na upang ikaw ang siyang makita, ikaw ang maranasan, O Diyos. Ikaw, O Diyos, ang siyang maobserbahan. Ikaw, Panginoon, ang siyang magrema at hindi po ang aking kahinaan, O Diyos. Salamat po ng maraming marami. Tunay nga, Panginoon, sinasampalatayanan po namin ang katagumpayan ng gawain mo sa oras na ito. Malakas na signal,
malakas na data, malakas na connection, malakas o Diyos na Wi-Fi in the mighty name of Jesus na upang walang malaglag, Panginoon. Salamat, Lord God, ng maraming marami. Binabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Napakaganda yung kwento, ano? Dito po, mayroon pong isang character sa Biblia na ating pong teksto. Alam ko na alam na natin ano yung kwento na ito, pero sasariwain natin yung purpose ng Lord, no? Kaya ang ating topic, mga kapatid, nilagyan ko po siya ng topic talaga na when pain is deep, go deeper in prayer. The more na maraming problema, pasakit, lumalalim yung problema, lumalalim yung sakit, yung hapdi ng pagsubok, yung hapdi ng trials and problem sa ating buhay, isa lang ang solusyon. Laliman mo rin ng panalangin sa Panginoon. Laliman mo rin, sabayan mo ng lalim ng pananampalataya sa Panginoon. Bakit kanyo? Kasi yung ating pong senaryo, mayroon pong nagngangalang Isikyas. Si Isikyas po, mga kapatid, mayroon po siyang sakit, no? Mayroon siyang karamdaman. At ang sabi ng Bible, mayroon siyang malubhang karamdaman na maaari niyang ikamatay. At yun na nga po, dumating sa point sa kanyang buhay na Diyos na yung nangusap through Isaias na lingkod ng Panginoon. Na ang sabihin mo kay Isikyas, sabi ng Panginoon, na magkaroon na siya ng huling habilin dahil mamamatay na siya at hindi mabubuhay. No po? Kaya pinaabot ni Isaias kay Isikyas ang tinig na yon ng Panginoon ang sinabi na siya ay mamamatay na. Sa madalit salita, mga kapatid, Diyos ang nagsabi kay Isikaya na mamamatay na siya dahil sa kanyang karamdaman. Pansinin niyo yung senaryo. No? Pansinin niyo yung kalagayan ng bawat isa at kalagayan ni Isikaya. Pagka tayo po, may mga vision ng doktor na ikaw ay mamamatay na, no? Pag ikaw ay malubha na yung sakit o ilang buwan ka na lang, parang gano'n, may taning na ang buhay mo. Yung mga ganun baga, di ba? Binigyan ka na ng doktor ng taning ng buhay. Nakikita mo yung isang bagay na wala ng pag-asa. No? Nakikita mo yung isang tao na talagang lugmok sa karamdaman. Na wala ng solusyon ang kanyang karamdaman. Sasabihin ng doktor, wala na, komplikado na. Wala na, hanggang ano ka na lang, stage 4 na kasi. Parang ganon. Take note. Sasabihin natin, mayroon pa akong Diyos na maaaring magdugtong ng aking buhay. Doktor ka lang, parang ganun eh. Doktor lang siya. Pero mayroon pa akong Diyos na maaaring magpagaling sa aking karamdaman. Pero dito sa senaryong ito, mga kapatid, kay Isikaya, Diyos na po ang nagsabing mamamatay na siya. Babawian na ng Panginoon, kukunin na ng Panginoon ang buhay at kalakasan ni Isikyas. Hallelujah. No, Diyos na ang nagsabing mamamatay na si Isikyas. Diyos na ang nagsabi na wala ng pag-asa si Isikyas. Amen? Hallelujah. Kaya napakahakdi, no? Sa isang tao na mapakinggan na mula sa Diyos na siya ay wala ng pag-asa, mamamatay na siya. 'Di ba? Napakasakit 'yon. Napakahapdi 'yon. Kaya nga when pain is deep, go deeper in prayer. Ang akin pong introduction is our God is a way maker God. Amen. May mga kaparaanan ang Diyos. Hallelujah. No? Hangga't tayo po'y humihinga, hangga't tayo po'y may lakas at may buhay, tandaan natin may pag-asa sa Diyos, no matter what. Inilalagay lang tayo, sabi ko nga,
Lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay may kapahintulutan po ng Panginoon. Naniniwala po ako na pinahintulutan ng Diyos yung pagkakataon sa buhay ni Hezekiah para makita ng Panginoon ang magiging konklusyon o magiging application o magiging character o magiging lifestyle na maaaring gawin ni Hezekiah. Sometimes dumarating ang pagsubok, dumarating ang problema, no? Ang objective ng Panginoon, gusto niyang ikaw ay maging malakas na katulad ng prayer warrior ngayong gabi. Amen? Na katulad ng lahat na nasa prayer warrior ministry dito sa platform ngayong gabi. Pinapahintulutan ng problema, ang pagsubok, na upang makita ng Panginoon sa lahat ng nasa prayer warrior ministry na lalong lumalalim at lalo kang tumitibay sa pagtitiwala sa Diyos. Dito, mapapansin natin mga kapatid, bago ko ibigay yung mga points, no po, si Hezekiah po, nung narinig niya kay Isaias ang sinabi ng Panginoon sa kanyang buhay, anong ginawa ni Hezekiah? Hallelujah, no? Siya po ay lumuhod sa isang sulok o isang dingding, sa isang panig, at nanalangin sa Panginoon. Nung narinig niya na siya ay mabamatay na, sabi kasi ng Panginoon, magkaroon ka na ng huling habilin, yung last will testament. Kasi si Hezekiah po ay naging hari. Siya po isang may kakayahan. Siya po isang mayaman din. Siya po talaga ay may pag-aari. No po? Siya po ay naging kabahagi sa Israelita, no? Kung bakit ang isang Israelita, ang bayan ng Israel ay naging strong, ang kanilang pamumuno dahil din kay Hezekiah. Mayroon din siyang ambag sa buong bayan ng Israel nung siya'y malakas pa. No? Hallelujah. Kaya lumuhod siya sa dingding at nanalangin sa Panginoon. At nung siya po'y nanalangin sa Panginoon, mga kapatid, inabangan ko yung kanyang panalangin. Ano kaya yung lalabas sa kanyang labi sa panalangin sa Panginoon? Hihingiin ba niya ang kanyang kalakasan? Hihingiin ba niya sa Diyos ang kagalingan? Hihingiin ba niya sa Panginoon na magmamakaawa siyang pagalingin siya ng Diyos? Hihingiin ba niya sa Diyos na sasabihin niya, mayroon pa akong mga anak, mayroon pa akong dapat gawin, dugtungan mo pa ang aking buhay? Hihingiin ba niya sa Panginoon yon? Hallelujah. Dito po ako nahulma sa prayer ni Hezekiah. Si dati nung ako po'y baguhan, mga kapatid, no? Lagi pagluhod ko niyan, puro ako bili, puro hingi sa Lord. Sabi ko, Lord, bili mo ko yun, bili mo ko niyan, Lord. Gusto ko nito, Lord. Gusto ko noon, Lord. Pag ako'y aalis sa bahay, Lord, ingatan mo po ako, Panginoon. Lord, hawakan mo yung buhay ko, Panginoon. Pero may level up pala ang bawat prayer. Parang hagdanan yan. No? May level 1, level 2, level 3, level 4, hanggang sa maabot mo yung pinakamataas na level ng panalangin. Kaya nga, when pain is deep, go deeper in prayer. Amen? Hallelujah. Dito mapapansin natin kay Hezekiah, hindi niya hiningi ang kagalingan mula sa Diyos. Kasi alam natin, at alam natin talaga, alam ng Panginoon eh. Sabi nga ng Biblia, nihibla ng buhok natin. Hindi natin bilang, pero bilang ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung bilang ng ating mga buhok. Alam ng Panginoon kung saan tayo mapapabuti. Alam ng Panginoon kung saan tayo magiging safe sa kalagayan. Alam ng Panginoon yung damdamin natin. Alam ng Panginoon kung paano ka maging masaya sa iyong buhay. Alam ng Panginoon ang lahat-lahat sa ating buhay. Di po ba? Kaya nga minsan, bigla akong namulat. Sabi ko, pagluhod ko talaga, Lord, gusto ko maging maayos ang buhay ko. Gusto ko, Panginoon, lagi na lang ganun. Minsan, parang nagsingkit sa isip ko, Lord, parang utos na ako ng utos sa'yo. Parang ganun eh. Oo nga, Panginoon, parang lagi kitang inuutusan, Lord, parang ganun eh, yung naging impact sa akin noon. Kasi kada luhod ko, hingi sa Panginoon eh. No? Lagi nangunguna yung paghingi sa Lord. Hindi po masama ha ang humingi kay Lord. Ang point ko is the level ng ating panalangin sa Lord. Yung bang paglapit mo sa Panginoon, nasa level ka talaga ng pananampalataya. Di ba? Nasa level ka talaga ng pagtitiwala sa Panginoon.
Dito kay Isikaya, mga kapatid, ang sabi ni Isikaya, anong sabi ni Isikaya? Hallelujah. Nung narinig niya, hallelujah, ang sabi niya, at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo. Pansinin natin yung prayer ni Isikaya. Hallelujah. At nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso, gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak ng di kawasa. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan ng may dalisay na puso. Hallelujah. No? Ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan na may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. 3 words lang. And then siya'y umiyak. Hindi niya hiningin siya'y pagalingin pa ng Lord. Kasi nga sabi ko nga, alam ng Panginoon ang laman ng puso natin. Alam na po ng Panginoon kung paano tayo magiging mapabuti. Amen? Hallelujah. At alam niyo po, nung umiyak na siya ng umiyak. Hallelujah. Kung mapapansin natin, dito sa verse 5, sabi dito sa verse 5, mga kapatid. Verse 4, ang sabi dito sa verse 4, sa ating key verse, nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang, aking dininig, praise God, ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito, aking idaragdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon. Hallelujah, hindi lang yon. At aking ililigtas ikaw ang bayang ito sa kamay ng hari ng Assyria. Hindi lang yon. At aking ipagsasanggalang ang bayang ito. Hindi lang yon. Ito ang magiging pinakatanda sa iyo na mula sa Panginoon, na gagawin ng Panginoon ang bagay na ito na kanyang sinalita. Purihin ang Diyos. Anong nangyari? May nangyari, mga kapatid. Nabago ang desisyon ng Panginoon. Binago mismo ng Panginoon ang kanyang salita, ang kanyang desisyon kay Isikaya. Anong dahilan? Bakit nabago ang desisyon ng Panginoon? Sabi ng una, mamamatay na siya, magkaroon na siya ng huling habilin Napakalinaw. No? Magkaroon na siya ng last will testament. Pero after na manalangin si Isikaya, nabago ang desisyon ng Panginoon. Ano nangyari? Hallelujah. Mapapansin natin, may naalaala ang Panginoon during na nananalangin si Isikaya. Ano yung naalala ng Panginoon? Mayroon pong 4 na naalaala ng Panginoon kay Isikaya. 4 na naalaala ng Panginoon. Ano yun? Una, hallelujah, walk in truth. Amen? Siya po'y lumakad, hallelujah, walk in truth. Sabi ni Isikaya, Panginoon, alalahanin mo kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan. Ang sabi dito, mga kapatid, dito po sa aklat ng Psalm, hallelujah, Psalm chapter 86, verse 13, 11 and 13 ng Psalm, ang sabi dito, glory to God, Psalm 38 o Psalm 86, verse 11 to 13. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Pupurihin kita, O Panginoon kong Diyos, ng aking buong puso at luwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Verse 13, sapagkat dakila ang iyong kagandahang loob sa akin at iyong iligtas ang aking kaluluwa sa pinakamalalim na Sheol. Purihin ang Diyos. Number 1 na naalala ng Panginoon sa buhay ni Isikaya, siya po'y lumakad sa harap ng Panginoon sa katotohanan. Walk in truth. Ipinaalala lang ni Ezekias ang kanyang ginawa nung malakas pa siya.
Nung malakas pa siya, ang sarap pala ng ganun po, ano? Tayo po magulang, naalala ko lang tuloy. Pag ang anak natin, di ba, hingi ng baon. Di, pahinging baon. Pero pag ang anak natin ay sobrang pasaway, alam niyo yon, hindi mo mautusan or either talagang pinasasakit ng ulo lagi ng anak, no? Yung magulang, baon na naman. Parang gano'n no? Lagi ka na lang baon. Oh, binigyan na kita noon ng baon ngayon hihingi ka na naman. Pero di ba ganon? Pero pag ang anak natin, pansin nyo, masunurin, yung kahit hindi mo utusan, naguhugas na ng pinggan, pagka hindi mo utusan, nagliligpit na ng higaan, tapos paggising mo ng umaga, good morning me, good morning di ba? O di ba? Good morning. Aba, kahit na hindi pa papasok sa school, may pasok ka ba sa school? Opo, mami. O, ito ng baon mo. Di ba? Ganon. Parang tayong magulang, di ba? Kahit hindi hihingi yan ng baon, bibigyan mo kagad eh. Kasi may naaalala ka na ginagawa niya sa iyo, di ba? Kasi kapag ang anak natin ay masunurin, yung bang hindi mo na sasabihan, alam na niya ang gagawin mo. Di ba? Pagdating mo ng bahay, alam niyang pagod ka, mamasad-masadin ka, hindi ka niya, alam mo yung ganon? Kahit hindi yan hihingi. Or either, yung kailangan niya, advance ka mag-isip di ba? Ibibigay mo kaagad. So, ganon. Walk in truth. And number 2, ang pangalawang naalala ng Panginoon kay Hezekiah, mga kapatid, no? Sabi niya, alalahanin mo kung paano lumakad sa harap mo sa katotohanan ng may dalisay na puso. Wow, hallelujah. Purely heart. Ang sabi ng aklat ng Matthew chapter 5 verse 8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Yung mayroon siyang malinis na puso, mga kapatid. Amen? Sabi nga niya alalahanin mo, Panginoon, paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan ng may malinis na puso. Kumusta po yung heart natin? Sabi nga ni King David, no, ng Psalm, guard your heart. Amen? Bantayan mo ang puso mo. Ano ang motibo ng ating puso? Amen. Sabi dito, mga kapatid, sa aklat po ng Psalm chapter 51, verse 10 to 11, hallelujah, ang sabi dito, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong espiritu sa akin. Hallelujah. Amen? Ang sabi dito, tuloy natin sa verse 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at aalalayan ako ng kusang espiritu. Psalm chapter 52 verse 10 to 12. Likhaan mo ako ng isang pusong dalisay. Alam nyo, no? Hallelujah, malapit po ang Panginoon sa ating pong mananampalataya na may malinis na puso. Amen? Kaya yun ang naalala ng Panginoon kay Hezekiah, na siya po'y namuhay ng may malinis na puso. Hallelujah. Nung taglay pa niya ang kalakasan niya, kalakasan na mayroon si Hezekiah, namuhay na siyang may malinis na puso. Number 3, ang sabi niya, alalahanin mo, Panginoon, kung paano ko'y lumakad sa harap mo sa katotohanan ng may malinis na puso, hallelujah, at lumakad sa harap mo, hallelujah, at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. Ang number 3, do good inside of God. Gumawa ng mabuti sa paningin ng Diyos. Amen? Siya po'y lumakad sa Panginoon, hallelujah, siya po'y nabuhay, mga kapatid, na mabuti. Man, siya po'y naglingkod na ng mabuti sa Panginoon. Do good inside of God. Ang sabi sa aklat ng Deuteronomy chapter 6 verse 18, ang sabi niya dito, at iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon upang ikabuti mo. Wow! Ang paggawa pala ng mabuti, ikakabuti po pala natin. Ang sabi dito, mga kapatid, no? Hallelujah. Dito sa ating supporting verse, Deuteronomy chapter 6 verse 18 to 19, upang ikabuti mo at upang iyong mapasok at ariin
ang mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. Verse 19, upang palayasin ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo, gaya ng sinalita ng Panginoon. Alam niyo, no? Praise God. Ang paggawa pala ng mabuti, pabor ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, yung favor ng Lord, yung favor ng Panginoon ay laging nasa iyo. Hindi ka mangangamba once na ikaw ay gumagawa ng mabuti. Amen? Kaya nga ang objective ko rin sa buhay, no, nagko-kolekta ako ng kaibigan. Ibig sabihin, nagdadagdag lang ako ng kaibigan. Amen? Hindi tayo nagbabawas ng kaibigan. Pag gano'n, ipalaaway. Parang gano'n, hindi gano'n. Ang isang gumagawa ng mabuti sa paningin ng Panginoon, hallelujah, dumadami po ang kanyang kaibigan. At yung favor ng Panginoon ay laging nasa atin. Pag ikaw ay gumagawa ng mabuti, walang pangamba sa puso eh. Hindi ka nangangamba. Hindi ka natatakot. Hindi ka na-stress. You know, dumating man ang pagsubok, ang suliranin, ang mga problema at suliranin sa ating buhay, hindi ka nangangamba. Bakit? Ang favor ng Lord ay nasa iyo. Sabi niya, kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, ikakabuti mo, sabi ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, yun yung pangatlo na naalaala ng Panginoon kay Hezekiah. And then lastly, hallelujah. Sabi niya sa prayer niya, walk in truth, purely heart, do good inside of God, and cried a lot in prayer. Siya po'y umiyak. Wala na siyang ibang sinabi. Umiyak na siya ng umiyak, ng umiyak, ng umiyak, ng umiyak. Alam niyo, no? Naalala ko nung ako po'y nasa pagsubok, yung aking asawa ay hinatulan ng doktor, ano, na siya po'y may brain tumor at hydrocephalus. At dumating sa point sa aming buhay, nakita ko yung asawa ko, wala na siyang ulo. Kalahati. Ganito, yung palad na ito, pag inilapat mo dyan sa ulo mo, ganyan kalaki yung bungo na wala na sa asawa ko. At yung bungo na ganyang kalaki, in-implant nila sa tiyan niya. Hindi na siya makabangon, ni bumangon, hindi na siya ganon, tapos namanas na siya. Tapos yung bungo niya kasi in-implant, ipinreserve sa tiyan niya. Tapos ito, pansin mo ito, pag hinawakan mo, alam niyo yung balon, yung balon, lubo, ang lambot kasi anit na lang yan. Tapos wala nang ulong ganyan, tapos nagtutubig na siya. 14 months siyang naging bedridden after first operation. During pandemic pa naman, sobrang hirap. Sobrang hirap pumunta sa ospital, sobrang hirap na, alam niyo yon, sobrang hirap ang check-up, kalagitnaan ng lockdown, ganun ang nangyari po sa amin. Miyak ako kay Lord. Hallelujah. Nahabag ako sa sarili ko. Pero there's a purpose na sabi ko nga, minumold lang ng Panginoon yung ating buhay, paglilingkod. Mga kapatid, pag dumadating yung pagsubok at problema, hindi natin kailangan sisihin ng Diyos. Kundi minumold lang ng Panginoon ang damdamin natin. Alam niyo, dumating yung time na iyak lang ako ng iyak. Wala eh, hiyang-hiya na ako kay Lord. Sabi ko, Panginoon, di ko na kaya. Talagang umiiyak na ako. Talagang sabi ko, kung bubuhayin niyo pang asawa ko, kung ganon, papagamit namin yung buhay namin sa iyo, Panginoon. Nagkaroon ako ng covenant kay Lord na kapag naka-recover siya sa kanyang sitwasyon, buong buhay ko ibibigay ko kay Lord. Purihin ng Panginoon. Dininig ng Panginoon ng panalangin. Kasi sabi nga ng doktor din, wala na, komplikado na. Komplikasyon na. Pero niyo po yun, nagkaroon siya ng 3 major operation. Yung unang operasyon niya, almost 12 hours na tinanggal yung ulo niya, bukas yan. Sabi nga ng doktor, after 6 hours na bukas ng yung ulo, yung utak, marahil titigil ang pintig ng puso ni Mrs. Pero puri ng Diyos, first operation niya, 12 hours siya. Second operation, 11 hours. Hallelujah, malakas pa rin yung pintig ng puso niya. Kaya, ano lang po tayo, no? Lagi lang tayong humingi ng kahabagan sa Panginoon.
panalangin. Amen? Alam nyo, ang sarap manalangin na wala kang ibo-voice kay Lord. Ang panalangin hindi naman nakukuha yan sa sigawan Yung bang sisigaw ka, ganon, yung bang halos hindi. Pagluhod mo lang diyan, alam na ng Panginoon ang kailangan mo. Pag umiyak ka, pumatak na kaagad yung luha mo, alam na ng Panginoon yung nilalapit mo sa Kanya. Iyak ka lang ng iyak. Alam niyo po ba si King David? Kung bakit naging siya po yung malapit sa puso ng Diyos? King David is man after God's heart. Kasi kapag nananalangin si King David, kumukuha siya ng botelya, ng bote. Iniipon niya yung luha niya sa bote. Every prayer niya, luha niya ang ipinapatak niya sa bote. No? Naranasan po ba natin yon na sa pagluha natin, halos yung isang mug ay makakalahati man lang na luha? Di ba? Hallelujah. Pero si King David, naranasan niya yon. Iyak lang siya ng iyak. Hallelujah. No? Even Hezekiah, no? Sabi niya diyan, umiyak na siya ng di kawasa. Cried a lot in prayer. Hallelujah. Siya po'y umiyak na. Sabi dito mga kapatid, no? Sa aklat po ng Psalm chapter 107, glory to God. Dito sa Psalm chapter 107, verse 19 and 20. Hallelujah. Ng Psalm o Psalm 107. Glory to God. Amen. Ayan. Okay. Nakita ko na. Amen. 19 and 20. Ayan. Napakaganda yung sabi dito. No? Nang magkagayoy, nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Sabi dito sa verse 20, hallelujah, sabi sa verse 20, sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. Hallelujah. Ang sabi dito sa Psalm chapter 56 verse 8, mga kapatid, Psalm chapter 56 verse 8, yung isinasaysay ang aking mga ilagay. O sabi niya dito hallelujah. Yung isinasaysay ang aking mga paggagala, sabi niya. Dito, tuloy natin verse 8. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba silang, ang sabi dito, no? Inilagay ni David, hallelujah, yung luha niya sa isang botelya, mga kapatid. Amen? So, yung panalangin ng may pagluha, naranasan po ba natin yung prayer baga na kahit tapikin mo yung sarili mo, kurutin mo yung sarili mo, hindi ka makaluha? Naranasan nyo ba yung ganon? Pero naranasan nyo po ba yung hindi ka pa nga nakakaluhod naggaganon ka na, mga alam mo yon, yung luha mo na ay tumutulo na. Ako po naranasan ko sa prayer nung nakita ko talaga yung deep ng problema. Kaya nga when pain is deep, go deeper in prayer. Hallelujah. Napakapit na lang ako sa isang upuan. Kasi nakita ko yung wife ko, almost 14 months na bedridden siya. Nandun na lang, kama na lang, diaper na lang, lahat-lahat na lang. No? Nandun na lahat. Pero hindi ko nakikita yung siya ay nahihirapan pag inaayusan ko siya. Pero nung sinilip ko siya na hindi niya alam, umiiyak siya. Sumakit yung puso ko dahil nakikita ko umiiyak na siya. Nahihirapan na. Napakapit ako sa upuan. Nahatak ko yung upuan po. Sabi ko, Lord, kako, Panginoon, dito ka po, upo ka po sa akin, tabi. Niisip ko talaga yung ating Panginoon ay nakaupo sa upuan. Dalawang upuan ang kinuha ko. Umupo ako, saka pinaupo ko ang Panginoon sa isang upuan. Then nag-pray po ako. Hallelujah. At salamat sa Lord. Parang si Hezekiah, nabago ang desisyon. Nabago ang sitwasyon. No? Hallelujah. Biglang binago ng Panginoon ang lahat.
Nung mga panahon na yon, wala na kaming bahay. Alam niyo yon, nabenta ko na. Tapos, yung hinihiga ng asawa ko, pag umuulan, talagang papatak na siya kung saan ko ilalagay yung kama. Kasi wala na kami, nakikituluyan na lang kami. Nakikitira na lang kami. Yung mga ganoong bagay, as in zero balance. Hindi pa yon. Hallelujah. Pero purihin po ang Panginoon. Ngayon po, hallelujah, salamat sa Panginoon. Dahan-dahan na pong ibinabalik ng Lord ang mga nawala sa amin noon. Ganun lang po sa ating buhay. Tandaan natin mga kapatid, when pain is deep, go deeper in prayer. Laliman mo lang ng panalangin. Sabi nga, pag kayo may problema, tuhod mo lang yan. Hindi masusolusyonan ng kung ano man yan. I-motivate lang natin yung sarili natin in prayer. Dapat lagi tayong masabik. Hallelujah. Sa pakikipag-usap sa Panginoon. Dapat i-activate natin yung faith natin through prayer. Kaya nga sabi ko nga, napakapalad natin sa platform na ito dahil may prayer warriors. Napakapalad natin dahil may mga lingkod ng Panginoon na nag-isip, hallelujah, at naggawa, nagmo-motivate, nagmamando ng prayer sa ating buhay. Kaya mapalad tayo pagka may kaibigan kang katulad nila Pastor Randy, na Sister Beverly, Brother Anthony, amen, Sister Annalyn, sa lahat na ipinupush ka sa prayer. Amen? Dahil yan po ay talagang maganda at yan po ay gustong-gusto ng Panginoon. Kaya pansin nyo, nabago po ang desisyon ng Panginoon. Yun po yun Dahil may naalaala ang Panginoon sa buhay ni Sikaya. Noong siya po'y malakas pa, amen, naglingkod na siya sa Panginoon. Nung malakas pa siya, lumakad na siya sa number 1, walk in truth. Number 2, purely heart. Number 3, do good inside of God. And number 4, cried a lot in prayer. Mapanalanginin po siya. Ang aking application, mga kapatid, matatapos na po tayo. Ang aking application is start doing good to God. To deeper in prayer and serving God. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Start doing good to God. Go deeper in prayer and serving God. Umpisahan natin sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Kung ang tanong kasi diyan is sa buhay natin, ang tanong diyan is ano ang maalaala ng Diyos sa atin sa oras na ito? Ano ang makikita ng Panginoon? Mayroon bang pwedeng maalaala ng Diyos sa ating buhay? The more na tayo nananalangin, lumuluhod, mayroon bang maalaala ang Panginoon sa atin? Sabi nga ng aklat ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, manalangin tayong walang patid. Amen? Dapat naalala ng Panginoon lagi sa ating paglilingkod na tayo po ay gumagawa ng mabuti, lumalakad sa katotohanan. Tayo po'y may malinis na puso, gumagawa ng mabuti sa paningin ng Diyos. At tayo po'y mapanalangin. So yun lamang mga kapatid, go deeper in prayer. When pain is deep, go deeper in prayer. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa katagumpayan ng iyong gawain. Salamat Lord sa platform ng Prayer Warriors Ministry. Salamat Lord sa lahat Panginoon ng leader. Hallelujah, man and a woman of God na narito sa platform na ito. Dalangin ko po Panginoon ang protection and provision sa bawat isa. Hallelujah. Salamat sa katagumpayan ng simple at payak mong mensahe, Lord God. Salamat Panginoon na alam ko po Panginoon na ito po'y pumurot din sa puso namin, Lord God. Na ito po'y naging blessings namin, Lord God. Salamat ng maraming. Binabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.